Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan natin tatalakayin ngayon ay ang ika-6 na pagdepensa nitong si Jai Optia sa kanyang IBF World Cruiserweight title kontra sa rank 14 ng IBF na si Claudio Schio. Fight schedule June 8, nagaganapin sa bansang Australia, so bukas na po ito. Sa bakbakang Optia at Schio, tayo po ay maghahayag ng sarili fight prediction, comparison at analysis kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na yung malalaman kung saan naging liyamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at sa ganon, inyo mabalanse bago kayo makapag-desisyon. Pabor ba kayo sa aking prediction o hindi, nasa inyo pa rin po akong desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako papasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin dahil magkaroon tayo ng comparison. Marapat lamang natin din tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o mga karanasan sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Unahin natin ang sa panig ng challenger rank 14 sa IBF na si Claudio Schio. Bilang isang professional boxer, itong si Claudio po ay may impresibong kartada, 17 wins with 9 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad 34 anyos at ang height 5 foot and 10 inches. Orthodox ang stance sa ratio 52.92%. Last fight, October 12, 2024, nakasagopa si Orlando de Jesus Estrada. Panalo by second round, technical knockout itong si Claudio Schio. Schedule 6 rounds. So, kumbaga mga idol, yung kanyang huling laban, pang ano lang, yung para aktibo lang. Activity fights lang. So, sa experience ni Claudio Schio, ayon po sa Box Punch, na interview nila ito, sabi ni Claudio, hindi niya naalala ang exact na bilang sa kanyang mga laban doon sa amateur boxing. Pero sabi niya, umabot daw sa 70 total fights. Na kung saan itong si Claudio po, ayon po sa interview niya, nasungkit ito ang Italian Golden Gloves, parte din siya sa national team, nag-compete ito sa WBS, yung World Boxing Series. Tapos sa kanyang karanasan as a pro boxer naman, pinakamatindi na kalaban nito na masasabi nating veterano ikumpara sa kanya, yung laban niya kay Orlando Estrada, Niklas Rasanin. Yun lang po ang nakikita ko na medyo maganda-ganda ang record na kanya nakatunggal dito sa pro fights. Sa skills, Super Brawler, akma ito sa kanyang galaw na may pagka-agresibo. Nandyan ito lagi sa harapan. Oo. Pressure, bante. Timing lang din sa kanyang paglusob. Tapos, yun nga, mas epektibo siya sa inside fighting. Power, timing, accuracy at ang mayroon ito. Oo. Sa durability, marunong mabagsak. Nabagsak ito sa laban kontra Niklas Rasanin. Ganun pa man, masasabi rin natin may tibay kasi nga naka-recover at nagawa pa nga niyang ipanalo ang laban. Sa depensa average, lalo na't lagi itong nasa harapan mga idol. Pinaka-cover ito, yung pinaka-opinsan niya. Or pinaka-depensa niya, yung kanyang opinsa, kumbaga ganun. So sa panig naman ng Australian boxer na si Jai Optia, bilang sa professional boxer may presibong kartada man ito, 27 wins with 21 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad 29 anyos at ang height 6 foot and 2 inches. Na may reach na 76 inches, southbound stance, sa ratio 77.78%. Last fight, January 8, 2025, dinipinsahan niya sa ikalimang pagkakataon ang kanyang IBF kontra David Nyika, panalo by 4th round knockout itong si Jai Optia. Sa karanasan naman ni Jai Optia mga idols, dati din itong lumalaban sa amateur boxing at kasalukuyan siyang world champion ngayon. So sa skills naman ito, masasabi kong halos all around ang kanyang galaw. All around boxer, parang ganon ang kanyang galaw mga idol. Bakit? May mga laban na pinapanatili niya ang kanyang distansya, ngunit may mga laban din na nakipagsabayan ito. So pag all around boxer,
Halos lahat ng galaw, pressure, defensive, brawler style, counter punching style, mayroon siya. At may husay, may galing ito sa teknikalan. May husay din ito sa pagpapanatili sa distansya, which is doon siya epektibo talaga sa outboxing. Oo, taglay ang timing, power, accuracy. Sa depensa, nakita ko ang openings nito sa mid-range o close range sa suntukan. Doon siya nagkakaroon ng openings na delikado ding masamantala. O, sa durability, nabasagan ito ng panga, pero nagawa pa niyang may panalo ang laban. Saan bang laban yun? Kay Myris Bredis yata na injury ang panga nitong si Jayo Pitia, mga idol. So, masasabi nating matapang, may tibay. Sa salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon po yan. Nagkataon lamang na kaya niya na mapagtiisan yung laban, mga idols. So, sa opensa at depensa, maganda ang kanyang opensa at depensa nitong si Jayo Pitia. So, ngayon dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Gaganapin ang labanan sa bansang Australia na kung saan taga doon itong si Jayo Pitia. So, advantage yan kay Jayo Pitia, disadvantage naman ng challenger. Oo. Na kung saan, mga idol, pag ang laban, mga idol, closed fight, pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger. So, sa ranking naman po ng BoxRec, rank 2 sa Cruiserweight Division, out of 1,560, si Jay Opitaya. Samantala itong si Claudio Schio, rank 63. At sa titulong hawak naman ni Opitaya, which is ang IBF, rank 14. So, kabilang po ito sa pagka mag-voluntary defense sa titulo ang champion, kabilang po itong si Claudio Schio, kasi ang pipiliin dyan rank 1 to 15 po. Oo. So kabilang. Karapat dapat din labanan. Kasi nga, pwedeng pumili ang champion pagka voluntary defense. Doon po sa nakaranking 1 to 15. So, kung titingnan natin sa ranking, malayo pa rin. Oo. So, sa ranking lamang po si Jay Opitaya. So, ngayon na naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. Kalakasan ni Jay Opitaya, 29 anyos. Samantala itong si Claudio Schio, siyempre kalakasan pa rin, 34 years old. Pero doon nasa padulo yan sa kanyang pagka-prime. Ngayon dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Si Jay Opitaya, mga idol, ay 6 foot and 2. Samantala itong si Claudio Schio, 5 foot and 10. So 11, 12, 1, 2. 4 inches po ang itinangkad nitong si Jay Opitaya. Automatic din po sa reach. Height, reach lamang po si Jay Opitaya. Advantage po yan. Lalo na't marunong gumamit sa distansya itong si Jay Opitaya. Sa knockout ratio, umaabot po sa 77.78% ang knockout ratio ni Jay Opitaya. Ang knockout ratio naman nitong si Schio ay 52%. So, mabigat na rin ang suntok pala nitong si Schio. Knockout artist kontra power puncher. Masasabi kong power puncher din yan, 52%. May power po yan, mga ganyan. So, height, reach, power lamang po si Jay Opitaya. Southpaw kontra orthodox, hindi na mga bago ito, mga idol, hindi na bago sa maglalaban kasi parehong nakaugat din sa amateur ang dalawang ito. Sa eksperyensya, sa uri ng kinalaban, sa narating, lalo dito sa pro fights, ay syempre lamang po si Jay Opitaya. 60-40 sa eksperyensya. So sa skills, mas maraming galaw si Jay Opitaya kumpara kay Claudio Schio. Pressure fighter brawler kontra all around boxer. So dyan masasabi kong 60-40. Pero ganun pa man, mga idol, ang aggressiveness nito at ang kanyang husay sa inside fighting, posible ding magpapahirap yan kay Jay Opitaya. Once na makalapit or makadikit ito, magpapahirap yan kay Jay Opitaya. Magbibigay din yan ng challenge kay Jay Opitaya, mga idols. So, ngayon, sinulyamado, automatic po, Jay Opitaya, 60-40 po yan. It means, tayong chance ng challenger ay ang maka-upset dito.
kay Jai Opitia. So, upset ang tsansa ni Claudio Esquio. So, prediction ko po dyan, Jai Opitia by technical knockout, 1-7. Oo, pinakamatagal ang 7th rounds. Pero kung talagang may kunat o matibay itong si Claudio Esquio, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon mga idol, kahit mataas pa ang knockout ratio niyan, kung matibay naman yung kalaban mo, pwedeng mawi lang sa scorecard o sa puntusan. JPT pa rin ako pag nawi ito sa puntusan by unanimous decision at kahit sa split decision mga idol posible. So, pabor ako kay JPT na mananalo by knockout, kahit sa puntusan mananalo pa rin yan. Pabor ako kay JPT. Sabi ko nga kanina, dahil dyan sa nga lang itong si Claudio Esquio ay ang maka-upset. So, sa panig ni Esquio mga idol, gamit ang matinding pamimirisyur, at once na makalapit ito, yun ang kanyang chance ang manalo, maka-upset by knockout or kahit sa puntusan posible din. Oo, knockout ang puntusan dahil pag upset kasi mga idol, pwede sa knockoutan, pwede sa puntusan. Lalo na kung itong si Jai Opitia mga idol ay magkumpiyansa, magiging overconfident. Tandaan natin na malimit talo sa mga popular na mga boksingero or atleta, doon yan, matatalo sa hindi kilala dahil sa overconfident na sinasabing sobrang kumpiyansa ika. So yan ang posibilidad talo kay Jai Opitia, ang overconfident o masyadong tiwala, kumbaga, masyadong kumpiyansa. Ang masasabi ko na lamang, huwag magkumpiyansa itong si Jai Opitia dahil may mga kamay din itong challenger. At siyempre may lakas din. Oo, yan po ang aking opinion dyan. Dapat mag-iingat din itong si Jai Opitia dahil yun nga, kahit hindi kilala yan, pero may mga kamay din yan, may lakas din yan. At siyempre naghahanda din po yan. Hindi yan umakyat dyan sa ring. Hindi yan papasok sa ring, hindi yan lalaban kung walang pag-asang manalo. Or kung hindi naniniwala sa kanyang sarili na mananalo sa labanan. Yan po yun mga idols. Kaya kabang-abang din na laban to. Hanggang dito na lamang ito pa nung Sports PH. God bless po sa ating lahat.